The Lord be with you. And with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Matthew. Glory to you, O Lord. When Jesus went into the region of Caesarea Philippi, he asked his disciples, "Who do people say that the Son of Man is?" They replied, "Some say John the Baptist, others Elijah, still others Jeremiah or one of the prophets." He said to them, "But who do you say that I am?" Simon Peter said in reply, "You are the Christ, the Son of the living God." Jesus said to him in reply, "Blessed are you, Simon, son of Jonah, for flesh and blood does not reveal this to you, but my heavenly Father. And so I say to you, you are Peter, and upon this rock I will build my church, and the gates of the netherworld shall not prevail against it. I will give you the keys of the kingdom of heaven. Whatever you bind on earth shall be bound in heaven, and whatever you loose on earth shall be loosed in heaven." The Gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. We are celebrating the chair or the feast of the chair of Saint Peter. I do not know if it was already told to you that the chair is called cathedra. Cathedra. That's why where the chair is, the church is called cathedral. The cathedral in every diocese doesn't mean the biggest, the most beautiful, but it is where the chair of the bishop is located. Mahalaga po yun, ano po? And we are commemorating the succession of the chair of Saint Peter. It's good to understand that we remember the story. We remember the story. Sabi ng inyong butihing rektor, baka pwede mong pagnilayan yung aming tema, remembered, renewed, and ano isa? Reflect. Ano pa? Reflect. 3R. Pero allow me na baguhin ko, ano po? Remembered, reflect, and renewed. There's no renewal without reflection. There can only be renewal if there is a reflection. And there can only be a reflection if we can still remember. Kasi kung wala ka naman naalala, ano naman ang pagninilayan mo? Hindi po ba? Ano? Dapat meron kang naaalala. Kailangan meron kang naaalala. Ang problema natin, madali tayong makalimot. Hindi po ba? Ano? Madali tayong makalimot. Pero tandaan niyo po niyo ito. Ang lahat ng kasalanan, pwedeng patawarin. Pero may mga bagay na hindi pwedeng limutin. May mga kasalanang pwedeng patawarin, pero hindi pwedeng limutin. Bakit hindi pwedeng limutin? Sapagkat pag nakalimot ka, makakalimutan mo ang aral na idinudulot ng iyong karanasan. What is the question of today? Who do you say that I am? Sino ba ako? Do not separate the question of Jesus, who do you say that I am, to the three questions of Jesus, to the same person. Peter, do you love me?
Do you love me? Ngayon, kilala mo ako. Ang kasunod na tanong ay, mahal mo ba ako? Sapagkat hindi lahat ng kilala ninyo, mahal ninyo. Di po ba, anak? Mahalaga yun. Hindi sapat na kilala mo ang Diyos. Dapat mahal mo ang Diyos. Mahal mo ang Diyos. Dahil kung hindi mo mahal, hindi mo pahahalagahan. Nililimot mo, hindi dahil hindi magandang karanasan, kundi dahil hindi mo pinahalagahan. My dear friends, my brothers and sisters, madalas nyo yung nadidinig sa akin, pwede kang maglingkod nang hindi ka nagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal nang hindi ka naglilingkod. Pwede kang magtiis ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka marunong magtiis. Pwede kang magbago ng walang pagmamahal, pero kahit kailan, hindi ka pwedeng magmahal na hindi ka magbabago. Maraming bagay na pwedeng gawin na walang pagmamahal. Ngunit ang pagmamahal, yung tanong ng Diyos, do you love me? Should move us to a life that is renewed. To a life that is renewed. Hindi lang yung puro reflection. Dapat merong pagbabago. Hindi lahat na tumatanda nagbago. Tumanda lang. At kahit wala kang gawin, tatanda ka. Di po ba, anak? Tanggapin natin yon. Kahit wala kang gawin, tatanda ka. Mahirap naman yung tumanda tayong wala tayong pinagkatandaan. Bakit? Nilimot natin. Huwag natin kakalimutan kung bakit merong EDSA Shrine. Yun ang malungkot na kwento. Lumipas ang mahabang panahon na nakalimutan nila kung bakit merong EDSA Shrine. Ano ang kwento? Ano ang bahagi ng kahapon kung bakit tinatag ang simbahan na ito? Mga minamahal na mga kapatid, huwag mong kakalimutan kung sino ang Diyos. Hindi siya isang ordinaryong tao. Pag sinabi mong mahal mo ang Diyos, mahal mo ang tatlong bagay. Ang katotohanan, ang buhay, at ang daan. Who am I? I am the way, I am the truth, and the life. Anong problema natin? Pagka minsan, kung hindi man madalas, tinatanong natin kung sino ang nagsasabi ng totoo kumpara doon sa ano ang totoo. Mas mahalaga na alam mo kung ano ang totoo kaysa sino ang nagsasabi ng totoo. Kasi pagka minsan kung kaibigan mo nagsasabi, kahit mali, nagiging totoo. Di po ba? Alam naman natin, sorry ha, hindi ito politika. Pero alam natin, kahit kailan ang bigas di nababalik sa 20. Alam natin yun. Tabi po ha, tabi po. Alam natin yun. During the pandemic, sa Santa Maria Goretti, almost every month, namimigay kami ng 5 kilong bigas sa bawat bahay ng barangay. 500 families yun. 500 families. Pero, yung 500 families na yan na pinapakain mo, hanggang sa huli, naniwala sila na ang bigas magiging 20. Nakalimot ka. Hindi po ba, ano? Mga minamahal na mga kapatid, ano sabi ko? Kung iibig ka, dalhin mo ang utak. Mahirap yung puro puso na walang utak, no? Bagamat mahirap din yung puro utak
na walang puso. Kasi ang saging may puso, pero walang utak. Ang bulalo may utak, pero walang puso. Di ba? Sana naintindihan niyo ako. We can only have a renewal if we continue to reflect on our experiences in life. But we can only reflect if we continue to remember. Again, my brothers and sisters, the question, who do you say I am, is a question that was not simply asked to Peter. It is a question being asked to us as a believer. Because as a church, we have three obligations. As a church, we have three obligations. And what is that? That we worship God, that we preach the gospel, and we love the poor. Worship God, preach the gospel, love the poor. My dear friends, my brothers and sisters, you cannot do those obligations apart from the truth. Apart from the truth. Palaging nasa katotohanan ang ating kalooban. Inuulit ko, sana palaging tinatanong natin ano ang katotohanan at hindi yung sino ang nagsasabi ng katotohanan. Sapagkat nakakahiyamang sabihin kung saan ka nakikinabang, ang kanilang sinasabi ay parang totoo. Di po ba? Yun ang malungkot na kwento. Kung kanino ka nakikinabang, parang kung ano ang sinasabi nila, yun ang totoo. Mga minamahal na mga kapatid, paborito ko itong kwentong ito, na kung saan ang isang anghel ay nagpunta kay Jesus, dala sa isang kamay ay sulo, sa isang kamay ay isang balde ng tubig. A torch and a bucket of water. And Jesus asked, what do you want to do? What do you plan to do with those things? Sabi niya, with the torch, I will burn heaven. With the bucket of water, I will quench the fire of hell. Sa sulong ito, susunugin ko ang langit. Sa tubig na ito, papatayin ko ang apoy ng impyerno. At tinanong daw ni Jesus, para saan? Para alam mo, Panginoon, kung sino ang nagmamahal sa iyo. Kasi maraming nagsisimba dahil takot lang sa impyerno at maraming nagsisimba dahil gusto lang pumunta sa langit. Paano kung walang langit? Paano kung walang impyerno? Mamahalin mo pa rin ba ang Diyos? Nagtatanong lang ako. Amen. Salamat po sa pag-iimbita. Sabi nung kasalubong ko kanina, after 9 years. Nagbibilang pala ng attendance dito. Again, my brothers and sisters, you cannot separate the two questions, who do you say I am and do you love me? Who do you say I am is a question of the mind, but do you love me is the question of the heart. Hindi pwedeng paghiwalayin ang utak at ang puso. There can only be a renewal if there is a reflection. And there can only be a reflection if we continue to remember. The Lord be with you. And with your spirit. And may Almighty God bless you and your family, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. We now go in peace to love and serve the Lord. Thanks be to God.